Magandang umaga po sa inyo lahat, COP family, at magandang umaga sa ating mga viewers, followers, dyan po sa Facebook, YouTube, and Messenger. Papasalamat tayo sa Panginoon sa umagang ito sapagkat patuloy niya tayong sinusustain at provide ang ating mga pangangailangan. Tapat siya sa kanyang pangako at sa kanyang mga salita. Kailanman hindi niya tayo iiwan at bababayaan at tayo po'y kanyang sasamahan. So umagang ito ay inihiling ko po na tayo po ay sama-samang magbukas ng ating mga dalang Biblia sa aklat po ng Galatia. Galatians chapter 5, verse 1, 13, and 14. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na nandoon sa Galatia. Kapitulo 5, verse 1, and verse 13, and verse 14. Babasahin ko sa wikang Ingles at mamaya ay sa Tagalog. Ito po ang sabi sa wikang Ingles. Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again. For you have been called to live in freedom, but do not use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Sa Tagalog, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pa na muli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pinag-uusapan po nating topic ngayon ay I am free. Ako ay malaya na. Ikaw ay malaya na. Nung tayo po ay nanampalataya sa pag-ibig ng Ama, nung tayo po ay nanampalataya, naniwala po sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po tayo tinubos, hindi lamang po tayo pinawalang sala, hindi lamang po tayo pinatawad sa lahat ng kasalanan, hindi lamang po tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Bagkus habang po tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya, habang naghihintay po tayo sa kanyang muling pagbabalik, tayo po ay kanyang sinabihan at tayo po binigyan ng kanyang kalayaan. Amen. Tayo po ay malaya. Meron po tayong freedom, emancipation sa pamamagitan po ni Kristo. Kalayaan saan? Sa pagkakatali doon sa kasalanan. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Okay, pag-usapan po natin, ano ba yung nagagawa kasi ng kasalanan? Yung kasalanan, daan po natin, according to Romans, Book of Romans. Yung kasalanan po, ito po yung transgression of the law. Na merong mga set laws, mga merong ibinigay na batas ang Diyos. Pamantayan, ngunit hindi po natin ito nagawa. Amen. Transgression po yan. We're all transgressor. Hindi tayo nakaabot, nakatupad
at nakagawa ng kanyang mga utos, ng kanyang mga batas. Amen. Kaya yun po yung kasalanan. Now, yung kasalanan ito, marami yan eh. Pag binasa mo ang Old and down to the New Testament, marami po yan. Ang Biblia po ay nagsasabi kung ano yung kasalanan. Kaya sinabi ko kanina, transgression of the law. Ang kasalanan, ito po yung sinasabi ng Biblia na masama. Okay. Ang kasalanan po, kapag ito po ay kumubabaw at naghari sa tao, ito po ay naggagapos. Hindi ka lamang gagapusin, kundi ito po ay parang ikaw ay gagapusin, pangalawa, ikaw ay ibibilanggo. Ibibilanggo ka sa isang buhay na kung saan ay miserable. Tama? And we have been there before. Nandun tayo dati sa buhay na miserable. Dahil tayo po ay gapos sa kasalanan at tayo po ay nakabilanggo sa kasalanan. Praise God. Hindi lamang po ito magbibigay, hindi ka lamang ito bibilangguin, hindi ka lamang ito gagapusin, kundi ito po ay magbibigay ng ano? Ito yung tinatawag, ito yung magdadala sa iyo ng oppression, ng pagkapahirap. Tama? Pahihirapan ka sa iyong isipan, sa iyong damdamin, maging sa iyong katawan. Di ba kapag ang tao ay, siya po ay gapos ng puot at galit, siya rin maapektuhan. Tama ba? Mangangayayat ka. Parang yung biyaya ay napakalayo sa iyo. Dahil hindi ka marunong magpatawad. Punong-puno ka ng galit at puot. It brings oppression. Ikaw ay magbibigyan ng sukdulang pagpapahirap. Hindi lang po yun, oppression, it brings torment. It brings depression pagka hindi mo ito na-handle ng maayos. Madidepress ka. May mga bagay na alam mo, sabi ng isip mo, mali, pero yung damdamin mo, gustong-gusto. At damang-dama mo, gusto mong makawala at iwasan na ito, pero hindi mo kaya. Sapagkat ikaw ay gapos at bilanggo. Kaya ito'y lumilikha ng depression tayo. Ang pagkabaliw sa mga tao ay hindi dahil sa ikaw ay may lahi, hindi ako niniwala doon. Manapay, yung mabuti at masama ay pinagsasama niya sa kanyang katawan, sa kanyang isipan, ngunit hindi mo pa rin pinipili yung tama. Pinagsasama mo. Isa po yan sa dahilan ng insanity. O sige, subukan mo, alam ng utak mo, mali yan. Pero yung katawan mo, gustong-gusto. Ipagsama mo yan, ikaw rin na parang magaganong ka. It makes you insane. Kaya nga maraming tao ngayon, matino eh. Matino siya, literally, normal mag-isip, pero yung kanyang buhay, parang sinasabi, insane, baliw, bakit? Ang daming natin ngayon ma-encounter na mga tao ngayon, iniwan yung kanilang pamilya, hello, andyan pa ba kayo? Ganon din yung pamilya ng babae, iniwan, nagsama sila para magbuo ng sinasabing lang pamilyang nagmamahalan. Habang iniiwan mo at sinasaktan mo yung dati una mong pamilya mo. Tama? That's insanity. At kailanman hindi yan pagpapalain ng Diyos. I'm sorry to tell you that. Marami tayong nanonood, marami tayong nakikinig sa ating YouTube, Messenger, at sa Facebook. Sorry, hindi po ako yung klase ng mga ngaral na ipaparinig ko yung mga mensahe na gusto ng tenga yung marinig.
Amen. Kanya konti nga lang tayo eh. Marami kasi mga so-called Christian and followers of Jesus Christ na pupunta yan sa church, yung gusto nilang church message na mapakinggan, ay yung pabor lagi sa kanila. Na-encounter rin ni Apostol Pablo noon. Okay, tuloy-tuloy po tayo. It brings oppression, torments, and depression. Now, temptation, yung tukso, it may appear to be nice and attractive. Maganda at kaakit-akit. Kapag nakita mo siya sa panahong iyon na nasa harapan mo o nasa paligid mo. Yes, it provides, sabi ni Billy Graham. Yes, it provides temporary pleasure for the body. But later on, its reality will be revealed. Pag iyan po ay nagpatuloy, mahayag yan kung ano talaga yung katotohanang merong nandyan. And its ultimate aim, ang pinaka layunin po ng kasalanang ito na iniinsist sa atin ni Satanas o sa tao ni Satanas is to destroy your lives, our lives. Amen. How many families, how many people, friends, mga aral yan, mga magaganda ang kanilang estado ng buhay, pero kitang-kita mo, durog, wasak ang buhay. Agree kayo, tama? Sin may provide temporary pleasure for the body, but its ultimate aim is to destroy our lives, your life, your life, your family, and even your relationship. I'm not talking, ang kasalanan na tinutukoy ko rito is general hindi lang ako tumutukoy doon sa isang aspeto ng laman, hindi. Tandaan po natin, ang sin, marami yan. Sin of disobedience. Agree kayo? Na ang pagsuway ay kasalanan. O, sabi ni Mama, yung buhay ni Moses, wala namang problema kay Moses. Ang problema kasi makulit yung kanyang pinagpapasturan. Israelita, naturing ang pinili, ang kukulit. Ano yung kasalanan ng Israelita? Ang kasalanan ni Moses, nagkaroon siya ng attitude and yung kanyang attitude sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanyang sitwasyon. Ang sabi, ituro mo. Ang ginawa ni Moses, nagdabog. At pagkatapos, pinukpok yung bato. Ngayon ang lumabas, mapait na tubig. At pagkatapos, hindi siya nakarating sa saan? Sa promised land. Yung promised land, hindi po yun langit ha. Baka iniisip natin, langit yung promised land. Maaring merong pangako ang Diyos sa iyo. Ngunit hindi mo ito marating dahil sa attitude mo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, there are so many friends of mine na hindi nakarating sa kanilang dapat pa madatnan. Because sila mismo, nag-uusap-usap kami because of the attitude toward God, before God, and the situation. And the Lord will magdadala ang Diyos ng mga tao na talagang i-stretch out yung iyong pasensya, yung iyong pananampalataya, at yun na nga yung mga Israelita. Ang kukulit, ano ang kasalanan ng Israelita? Hindi lang disobedience, kundi unbelief. Sin of unbelief. Araw-araw na lang,
Itong mga Israelitang ito ay laging tumatalikod sa Diyos. Nagpe-perform ang Diyos ng mga miracles, signs, and wonders. On that spot, maniniwala sila. Pagkaraan, pag sila inahirapan na, hindi na sila maniniwala. Doubt. Nagdududa. Unbelief, doubt, disobedience. Yan ang mga kasalanan na napakalaki sa paningin ng Diyos. Imagine mo, tatawagin mo siyang Panginoon, You're Almighty, Great I Am. Pagkatapos, dadoubt ka sa Kanya. Tama? Tapos hindi ka maniniwala sa Kanya. Ibinigay niya na ang Kanya mga salita, i-embrace mo lang, pangahawakan mo na lang, sasampalatayanan mo na lang. Kung ano yung pananaw mo sa Diyos, yan ang mag-a-affect sa iyo. It will affect your belief. It will your belief before God. Yung pananampalataya mo sa Diyos, yung paniniwala mo, yung paningin mo sa Diyos, kung ano siya, ito'y a-affect sa buhay mo. Kung doubt ka sa Kanya, di ka niniwala sa Kanya, it will affect you. Tama? Kung mas mahal mo ang emosyon mo, ang nararamdaman mo, kesa sa Diyos, aapektuhan ka niyan. Tama. Hindi naman natin pwede sisihin ang mga tao dahil ang mga tao may kanyang-kanyang level of emotion. Tama ba yan? May mga masyadong matagal magpatawad. May mga taong matagal makalimot. May mga taong pinapasipay niya pa yung kanyang lungkot, yung kanyang pagdurusa. Pinaggagatas pa siguro. Ini-aircon pa yung kanyang kalungkutan. Sabi sa Psalms, ang pag-iyak ay magtatagal na magdamag. Ngunit galak ay darating din sa umaga. Yes, aware ang Panginoon sa mga mornings and pains po natin. Pero sabi ni Ed Lapis, okay lang naman talaga mag-morning, okay lang talaga yung magkaroon ka ng pains, pero kung 1 taon, 2 taon, ganyan ka pa rin, iba na yan. And the enemy is using your situation to stock you up para ikaw ay mabalaho. Stuck on the rock. Kaya maraming Kristiyano ngayon na paglipasan na ng panahon, imbis na yung kanyang faith ay gumanon. Hello? May mga tao ngayon, binigyan mo na ng opportunity maglingkod sa Panginoon, pagkaraan ng ilang buwan, ng ilang taon lang, boastful na sa harapan ng Panginoon. Pag wala ko dyan, hindi tatakbo na maganda yan. Diba? Pag wala ko dyan, hindi yan maayos ang ministry na yan. Pag wala ko dyan, hindi ako magbigay, magsasuffer ang finances ng simbahan. May kaya mga tao ngayon. Bahala sila. Amen. Tuloy-tuloy po tayo. Yan po yung mga sinasabi ko mga kasalanan na po pwedeng magawa na marami. Sins of unbelief, disobedience, doubt. Yan. You know, sin, sabi ko sa mga message ko before, it will rob your peace. Nanakawan ka. Nanakawin niya ang kapayapaan mo. Tama? Sino rito, matapos makagawa ng pagkakamali, masayang-masaya siya. Payapang-payapa siya. Di ba wala? Every time we commit mistake, failures and sin, bagabag tayo. Nakukumbikta tayo. It takes 1, 2, 3 days bago mawala yung ganong klaseng regret. Yung feeling of condemnation, yung feeling of guilt. It will affect the blessings. Sin will affect the blessings. 100%. It will affect the blessings. Amen. Sin, it will affect your peace. And also, it will affect your usefulness. Dati, gamit na gamit ka sa gawain. Ngayon, meron kang inaalagang nakasalanan. Yan. Hindi ka na kagamit-gamit ngayon. Dahil alam mo sa sarili mo, merong nakabarak. Meron something off.
Ano to? Kala mo sakit ka sa puso, di ka makahinga. Yung pala, it is the Holy Spirit convicts you. Tandaan po natin, ang Holy Spirit, hindi ka na ina-accuse sa kasalanan mo. Mayroong accuser po. The law and even Satan, the accuser. Yan yung mga accuser. Kung nagawa mo yung isang bagay, ina-accuse ka ng law. Ina-accuse ka ni Satan. Pero God, the Holy Spirit, sabi sa Bible, convicts you of your mistake. Para ikaw ay bumalik doon sa tama mong landasin. Okay po ba yan? O, tuloy-tuloy tayo, ha? It will affect your usefulness. Kaya dati, gamit na gamit ka ngayon, ikaw mismo, tinatalo ka ng damdamin mo at ang isip mo, ay, hindi na ako kagamit-gamit, ayoko na, nahihiya na ako sa Lord. Kagaya ni Ebat Adan, di ba? Nagtago, sila'y nagkamali. Anong kasalanan ni Ebat Adan? Transgression of the law. Maaari yung kainin ng lahat ng yan, huwag mo lamang kakainin. Huwag mong kakainin. That's the first law sa kanila. Huwag mong kakainin. Di hahawakan. Dahil si Adan ay magaling makisama. Yung nagkamali, ano nangyari sa'yo? Nahihiya po ako. Bakit? Pakiwari ko, hugot-hugot ako. Bakit? Tinahin mo ba? Sabi ng mga ibang tao, parang hindi alam ni Lord ang nangyari. Nagtatanong. Ganun sila mag-isip. Kasi yung babae na asawa ko yung babae binigay mo. Tama? Nagsisisihan na. Ang tao pag nagkamali, hahanap yan para may masisi. Si pastor kasi. Si elder kasi. Si sister kasi, si brother kasi, no? Di ba? Bakit di na natin aminin, Lord, nagkamali ako? Tapos, period. Going back to Moses, attitude niya kasi, yun ang nagpahamak sa kanya. At maraming Kristiyanong ganyan. Na hindi natin maranasan yung pagpapalang para sa iyo, hindi natin talagang makuha-kuha dahil meron tayong attitude problem. Sino rito mas pinagpapala ng nanay at tatay yung kanyang anak? Yung masunurin o yung hindi masunurin? Di ba? Ayon sa gusto, mayroon pa kayong paborito dyan eh. No. Ako, paborito ko ng tatay kong paluin eh. Nasuntok po ako noon. Napalo. Okay lang sana kung ito kasalanan mo, pares lang yung parusa. Ito kasalanan mo, palo, laki. Sabi ko, sa isip-isip ko, hindi kita gagayahin pag laki ko. Kaya hindi ako na mamalo eh. Kasi masakit. Bawat palo, nagkikreate ng galit sa emosyon. Na kapag ang tao ito ay hindi nakakilala sa Panginoon, lalaki ito na may galit. Alagaan niya yan. Dalawang mangyayari, pwedeng gayahin mo, yung gumawa sa iyo nito, o hindi mo gayahin. Amen? O ano pa? Sin affects your effectivity and productivity. Dati, epektibo ka. Masyado ka mabunga. Daming products. Ngayon, dahil meron kang inihimas-himas, inaalagang na kasalanan na parang tandang. Di ba yung tandang? Iyo, di ba? Ibibitaw mo pa ng konti yan, ha? May gloves, tapos, sabi nila, litit ka ng sigarilyo, tugahan mo para, ewan ko, gagawin doon. Di ba mga sabungero dito? Joke lang. Wala lang sabungero dito. But the good news is this, praise God. Kung medyo negative yung kaya aking sasabi kanina, may good news. The good news is this. Meron pong gospel. The good news is Jesus came to deliver us from the bondage of sin. Amen. Amen. Nandiyan ba kayo? Jesus came to deliver us from the bondage of sin that leads to the death. Yung kasalanan na sa atin ay umalipin, gumapos at buminanggo, kasalanan nagdadala sa kamatayan. Salamat sa Panginoon. Si Kristo ay dumating at tayo po ay kanyang pinalaya. And now, masasabi po natin, I am free. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. He saved us. Hindi ka lang niligtas. He redeemed us. Tayo po ay kanyang tinubos.
Ano ang kanyang pinangtubos? Saan tayo tinubos? Ang ginto na ating sinanda, saan natin tutubusin? Saan? Saan? Sino rito yung nagsasanla? Kila Ate Agnes. Tama? Sa pawn shop to Saan mo tutubusin? Doon sa pawn shop, saan mo sinangla? Saan ba natin sinangla ang ating buhay? Saan? Sinangla sa kasalanan. Kaya tutubusin tayo tinubos doon mula sa kasalanan. Ano pinagtubos ng ating Panginoon? Manok? Ha? Talong? Pechay? Hindi. Buhay. Tama. Pero hindi basta-basta buhay. Dugo. Tama. Pero hindi basta-basta dugo. Ang sabi sa Old Testament, saman-sawa na ako sa mga handog nyo. Taon-taon na lang ganyan kayo, pero hindi naglilinis talaga ang dugo ng hayop. Pero once and for all, according to Hebrews chapter 9, pumasok. Hallelujah. Ang kordero, ang hain mismo, hindi dala niya ay hindi dugo ng hayop, kundi mismo dugo niya. Sabi, walang batik at karamdaman at kasalanan. At yun po ang nag-alis, ang dugo ng kordero, ang nag-alis nagpalaya sa atin, nagligtas at nagpatawad sa ating mga kasalanan. That's the good news. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi ka maliligtas ng irelihin mo, kapatid, o ng pera mo. Stop trusting yourself. Trusting any kind of religion. It will not save you. Only Jesus Christ, His blood. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. If you believe in Jesus Christ, and that is the grace of God. We are being saved by grace through faith. So no one can boast. We are saved by grace, not by good works. So no one can boast. He redeemed us. Tinubos tayo ng malupit na pantubos. Buhay, dugo ng banal na Panginoong Jesucristo. And mula doon sa pagkakaligtas at pagkakatubos sa atin, doon sa kasalanan, dinala niya po tayo doon sa kanyang kaharian. Amen? Woo! That's why we belong to His kingdom. Kaya sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag ginawa mo yung kanyang kingdom, inuna mo at ang kanyang katwiran, nandun yung blessing. Tama? Subukan mo mag-invite ng mga kaluluwa. Subukan mo mag-share ng Word of God sa mga lost. Subukan mo mamuhay ka sa katwiran ng Panginoon. Yung pagpapala, hahabulin ka. Maraming Kristiyano hinahabol ang pagpapala. Saan ang pagpapala? Nasa SM. Saan? Andun sa MLM. Andun sa Banggaan. Andun sa pagtatong ulo kinuha mo at 7 ulo kinuha mo. Sa networking. Hindi naman ako galit sa networking, ha. Actually, pumasok ako dyan, Kaya ang gusto ng tao, mabilisan, Ha? Hindi doon. Sabi sa Bible, pag inuna mo si Kristo at ang kanyang katwiran kaharian, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang. Amen? Naku, bakit kaya marami Kristiyano ngayon mas matalino pa sa Diyos? Dinidibate ang salita ng Diyos. Tandaan mo, ang tao mayroong principle, mayroong theology, but those principles and opinions and theology will never dictate the Bible. Amen? It is the Bible that dictates the theology. Praise God. Partida yan, wala pa akong umagahan, ha? Joke lang. Okay, tuloy-tuloy po tayo. He saved and redeemed us from sin and brought us into His kingdom, not to enslave us again, but allow us to experience true freedom. Hallelujah.
na maranasan po talaga natin yung totoong kalayaan na nakay Kristo at sa Kanyang salita. Sa ating pamumuhay na may linsay na pagsunod at katapatan, at kasama ng merong dalisay na pamumuhay o banal na pamumuhay, magkakaroon po tayo ng freedom through Jesus Christ, through His blood. Actually, nung tayo sumampalataya kay Kristo, the power of His blood and death and resurrection, binigyan niya po tayo ng kalayaan. Amen? And true freedom, makinig, true freedom is not being free to do whatever you want. Ang sabi ng Americans, ako'y malaya at nasa lupain ng malalaya. Kaya gagawin ko ang gusto kong gawin. Yes, pwede kang pumatay. Lahat gusto mong gawin, pero pagbabayaran mo yan. The law will run after you. True freedom is not being free to do whatever you want. Na ang totoong kalayaan po ay hindi yung malaya kang gawin ang gusto mong gawin. Hindi yan ang freedom. It is not to satisfy your sinful desire. That's not true freedom. So what is freedom? What is true freedom? Number one, true freedom is being able to enjoy daily living because your conscience is clean and your body is healthy. Na ang totoong kalayaan ay yung merong kang kakayahang ipamuhay mo ang iyong buhay araw-araw na malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong katawan, at ito po ay malusog. Isa po yan sa kalayaan. Bakit? Because you do not need to depend on addictive substances to satisfy your fleshly cravings. Yan po yung freedom, kalayaan, malaya. Sapagkat ikaw ay hindi na nangangailangan dumepende doon sa mga nakaka-addict na substansya para lang ma-satisfy ang iyong craving ng iyong laman. Di ba gaya ng mga addict? Tama? Naglalak daw yung panga. Nangangatal, nanginginig kasi merong downers eh. Pagka bumababa na yung tama, naghahanap na yan. Kailangan niya ng makuha para masustain niya yon. Yung ganong klaseng level. Pag down na siya, doon. Nagbebenta ng kung ano yan, gumagawa na ng masama yan, para masustain yung kanyang level. Habang siya po ay mataas, okay yan. Pero pagka bumababa na, yan na pumapasok yung pangit na nangyayari. Why? Sapagkat nakadependa siya doon sa tinatawag na addictive substances to satisfy fleshly cravings. Amen. Next, you do not need to depend on luck, L-U-C-K, suerte, luck, and gamble in order to acquire riches. Tama? What is freedom? True freedom is being able to enjoy daily living because your conscience is clean and your body is healthy, because you do not need to depend on addictive substances to satisfy your fleshly cravings. Second, because you do not need to depend on luck and gamble in order to acquire riches. Iba dyan, talagang alipin ng sugal. Maraming addiction eh. Addict sa chemical, addict sa sugal. Yan. Bakit addict? Kasi nga, sila po ay talagang gapos. At sila po ay bilanggo. Tama? So, kailangan talaga ng kalayaan.
Next is because you are in a secured relationship that is blessed by God. Praise God. Sapagkat tayo ngayon ay nandoon sa isang kalalagayan at relasyon na kung saan ay pinagpala ng Diyos. Kaya tayo po ay talagang nasa totoong kalayaan. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Today, mabilis lamang, we are being reminded and reprimanded by God's Word. Tatlo lamang po ito na reminders and reprimand. Tayo po ay mahigpit na sinasabihan ng Bible. Mahigpit na pinapaalalahanan ng Biblia, ng Diyos, sa tatlong bagay na ito. Number one, since we are already free because of Jesus Christ, praise God. Number one, stay free and do not get tied up again. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Manatili kang malaya, kaibigan, at huwag ka nang papatali, papagapos pa. Meaning to say, do not go back to slavery. Do not go back to sin again. Amen. Do not allow yourself to be devastated by this sin. Kasi pag hindi, uli kang kakagatin yan, kakainin, gagapusin, at ikaw ay bibilangguin. Amen? So stay free and do not get tied up again. Sabi doon sa verse 1, tayo po ay pinalaya na, malaya na dahil kay Kristo. At sabi doon sa verse 13, huwag nating gamitin ang ating kalayaan sa paggawa at pagsunod sa mga isinisigaw ng ating old sinful nature, yung OSN, yung ating lumang pagkatao. Kaya nga dati ikaw ay tanggera, hallelujah, praise the Lord. Hindi ka na tanggera ngayon, amen? Dati ikaw ay kumakanta ng mga makamundong gawain habang mga kaibigan mo ay nagpapakasarap doon sa inuman. You are no longer participator doon sa mga gawaing aktibidades na mga hindi kumikilala sa Panginoon. Sasabihin sa iyo ng kaibigan mo, na born again ka lang, KJ ka na, hindi naman, dahil talagang may dalawang landasin, landas ng katwiran at landas ng kabaluktutan. Saan tayo? Amen? Tinawag tayo sa landas ng katwiran. Huwag tayong padadaig. Tayo po ay lumaban sa pangalan ni Jesucristo, laban sa mga kasalanan ito na ipinupukol ni Satanas. Ang kasalanan ng pagsuway, ang kasalanan ng pagdududa, ang kasalanan ng pagkatakot, ang kasalanan ng pagkabalisa. Praise God. And also be aware that Satan, our adversary, our enemy, will come around any moment and entice you again with his bait. Ano yung bait? B-A-I-T. Pain. I-entice ka niya. Pag sinabing entice, hoy, lumapit ka kung gusto mo ako. Parang ganun, bait. Any moment. Dahil nakita ni Satanas, wah, malaya na itong dati kong, tropa ko to, ngayon, dinibos na ako Gagalit yan. Kaya any moment, talapit yan para ikaw ay hagisan ng pain. Amen. Ini-entice niya tayo. Kaya pagka nangingisda ka, meron kang hook, meron kang bait, iluluri mo siya. Para yung mga dalag kasi, pagka merong nakalutang dyan na hipon, inaatake niya kasi para sa kanya, iniintay siya. Inaakit, tinutukso, pinapainan. Kaya pag kumagat ang isda, huli. Nako, napakasarap. Piprito yan. At pagkatapos ipirito, sasabawan, lalagyan ng miswa, at hihiwaan. Hallelujah, ng patola. Napakasarap nun. Sister Elsa. Patay ka, ganun. Igigisa ka ng kaaway pag nahuli ka. Woo! Pero salamat sa Panginoon.
We are free. Amen? So stay free and don't get tied up again. Ano ba yung dating umalipin sa'yo? Ano ba yung dating bumilanggo sa'yo? Yung pagiging chismoso at chismosa. Tandaan po natin, yan ay kasalanan. Mga kaibigan ko, patawarin niyo ako. Dahil ako ay isang mangangaral ni Kristo. Amen? Yung pagiging chismoso at mosa, yan po ay hindi sa Diyos. Get rid of it. Huwag na po tayong bumalik dyan at magpaalipin pa. Ang Pilipino, bakit nga ba napakagusto nilang pag-usapan yung buhay ng ibang tao? Ano ho? Pero pag pinag-uusapan ang buhay nila, galit na galit, magpapabarangay, magkakaso ng libel pa. Ano pa? Pag ikaw ay nagwo-worry again, pag ikaw ay nagda-doubt, unbelief, kapag yan ay hinayaan mong gapusin ka, yayariin ka niyan. Yung bitterness na napakaraming Pilipino ngayon, punong-puno ng puot at galit at halos ayaw magpatawad at kumalimot. Sabi sa Bible, kung hindi ka magpapatawad, hindi rin kita patatawarin, sabi ni Kristo. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, walang malaki sa harapan ng Diyos na hindi kayang patawarin ng napakalaking pag-ibig ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Yes, it will look really nice and attractive. And it will dangle before you in attempt to hook you and bring you back to His cage. Nakalutang yan. Talagang parang sa tingin mo, napakasarap. Pagka sinakmal mo yan, dadalhin ka uli niyan sa kanyang cage, sa kanyang box, at gagawin kanyang pet. Diba? So number 1, stay free and do not get tied up again. Meaning, don't go back to slavery. Don't go back to sin. In Jesus' name. Amen. Pangalawang reminder. Stay free and don't get tied up again. And number 2, today, sa araw na ito, na naririnig mo ang mensahe ng Lord, at nakikita mo ngayon, sa screen, today, make a decision. Praise God. Make a decision to stay and remain free. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinalaya na tayo eh. O ilang taong kang nakabilanggo? Ilang taong kang nakagapon? Di ba? Kausapin mo yung mga ex-convict. Talaga sasabihin niya, ayoko nang bumalik. Sapagkat naranasan nila. Di ba? May kaibigan ako, ang kanyang kaso, pagpatay. Ilang taon. Sabi niya, ayoko na pong pastor bumalik, ang hirap sa loob. Tama? Bakit? Ang daming oppression, ang daming torment, ang daming depression. Isipin mo yung anak mo, wala na, mapapalayo ka na eh. Hindi mo na sila makikita halos. Marami ba silang pera para araw-araw pumunta ron? Wala. Ang sabi ng kaibigan ko to, kaklasmate ko rin, sabi niya, nung meron akong kaibigan na gustong pumatay, sabi niya, Brad, ako na nagsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan, mapapalayo ka sa pamilya mo. Nagising siya, kita mo ako. Sobrang galit. Papatayin ko yung kaaway ko, hindi makita yung kapatid, kapatid yung nakita, yun ang binaril na walang kalam-alam. Double murder pala yun. Yun ba yun? Ibig sabihin nun? Grabe. Nag-aantay lang ng masasakyan. Binaril yun. O ano sa? Nakakulong siya. Make a decision to stay free
Yes, that you will stay free each and every day from evil and sin's influence. Hindi ko ibig sabihin na hindi ka makaka-encounter ng kasalanan. Marami dyan sa online, sa Facebook, sa Messenger, sa paligid. Maraming influence na lang yan. I-influensyahan ka niyan. Aakitin ka na lang yan. Pero, stay today, make a decision to stay free. Nasa iyo ang susi ngayon. Nagawa na ni Kristo ang kanyang parte. Now, ang parte mo ngayon ay sumunod sa kanyang salita. Manatili kang malaya. Praise God. And lastly, dahil nagugutom na ako, bumababa na rin ang aking energy. Nakakita na ako ng isang biyak na papayang hinog na chinap-chop. Hindi ako nagpaparinig, Mr. Agnes. Tapos papaya ay pakwan na pulang-pula. Naku! Malakas yata tayo lumakas dyan. Pangatlo, una, stay free and do not get tied up again. Second, today, make a decision to stay free. It's a decision. Change your mind and heart. It's a decision. Kagaya ng pag-decision mo na tanggapin si Kristo. Pangatlo, dito lang ako magtatapos. Use your freedom to love others purely and unconditionally and serve them in the name of our Lord. Nang ating kalayaan po ay ating pong gamitin upang mahalin ang ibang tao, kapwa natin, na mayroong kadalisayan. Amen. At paglingkuran po natin sila sa pangalan ni Jesus. Sabi nga, love does not delight with evil. Na ang pag-ibig, at totoong galing pag-ibig ni Kristo, it will not delight with evil. Hindi ito nasisiyahan sa masama. Magwawala ito. Mali ito. Hindi dapat to. Amen? Yun. Pagka ikaw ay nasa pag-ibig ni Kristo, hindi mo siya gagawa ng masama. Tama? Hindi mo siya babatukan. Hindi mo siya aalimurain. Pagtutungayawan. Hindi mo siya sasabihin ng ano-ano. Bagamat minsan talagang gusto mo na magsalita ng mga ganung bagay. Hindi mo siya hamakin. Hindi mo siya mumurahin. Hindi mo siya bibigyan ng kung ano ng signal. Amen? Use your freedom to love others purely and conditionally and serve them in the name of our Lord. Ba't tayo nagbibigay? Bakit tayo umaattend sa church? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Kung ang ating motivation is, nahihiya ako kay pastor, hindi po yan credited sa harapan ng Diyos. Manapay, kung tayo po ay umaattend, nagbibigay, gumagawa sa gawain ng Diyos dahil mahal natin sa Diyos, hallelujah, dahil tinitignan natin yung kanyang ginawa doon sa krus. Wow! Tayo po ay magiging maayos. And that is called true freedom. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa ginawa ni Kristo. Binigyan mo kami ng totoong kalayaan. Because of the blood of Jesus, the death and resurrection of Jesus, nagkaroon kami ng true freedom. And according to Galatians chapter 5, verse 1, 13, and 14, na kami pinalaya mo na at hindi namin nahayaan ang kalayaan ito, gamitin pa namin sa paggawa ng mga bagay naman. Pagkos ito po ay gamitin namin ang kalayaan ito upang magmahal sa kapwa namin na may kadalisayan at maglingkod sa kanila at maglingkod sa Lord. Pagpalain mo ang COP, Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga followers and viewers, FB, messengers, and YouTube. In the name of Jesus, thank you, Lord. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon.